muna tayo mga bossing dahil si Dado may sinasabi, no? Na ang Marcos administration daw tineterrorize ang Pilipinas. Naniniwala ho ba kayo kay Dado? Nangyari ngayon, bakit tayo Ayan. Alam ko kapag naririnig nyo pa lang ho yung boses ni Dado, 1,530 viewers. Alam ko kapag naririnig nyo pa lang yung boses ni Dado, nabubisit na kayo no? Yung marinig nyo pa lang, yung salita ni Dado, na akala mo, gas-gas yung lalamunan, hindi mo alam kung ano kayo, sisilaban namin kayo. Hindi mo alam kung gas-gas yung lalamunan, kung ano yung sinusubo, labas-pasok sa bibig niya Ano? Eto, pakinggan nyo muna si Dado, mga kababayan. Ang sinasabi ni Dado, ang presidente daw po, ang gobyerno ng Pilipinas, tineterrorize daw ho ang Pilipinas, mga kababayan. Parang ugali nila yun. At ugali nung mahilig pumanik ng entablado, tapos sasabihin, tumanggal kayo ng suporta. Kayong mga kasundaluhan, lisanin nyo ang inyong ang sinumpaan sa bayan. Yun po ang masasabi nating nagte-terrorize sa ating bansa. Game. nanakawan na mga walang yanto? Bakit binabaliktad yung kaso? Ba't kayo tinatakot? Sino nananakot? No? Ang alam ko ho, mga kababayan, at araw-araw nating naririnig, etong grupo ni Dado, na mga uugod-ugod ho, no? Na ang tanging armas ho, mga kababayan, yung tungkod nila, sila ho ang laging, sila ho ang lagi, mga kababayan, na nananakot. Sabi nga nila, di ba, sisilaban namin kayong mga vlogger, hindi namin kayo bubuhayin. Hindi. Mali, sorry. Sabi ni Dado, kayong mga vlogger, no? Huwag kayong mag-alala, bubuhayin namin kayo. Sisiguraduhin namin na habang buhay kayong nagdurusa. Ganun yung mga banta ni Dado. Tapos ngayon sasabihin, administrasyon ang nananakot. Baka ho sinasabi ni Dado, tinatakot kami kasi kinakasuhan kami. Natural lang, nakitaan kayo ng butas. Di ba? Nagsusumigaw kayo dyan. Sinasabi mo doon sa ating mga kasundaluhan na itutok nyo ang beng-beng ninyo sa lapag nang walang bala at walang kahit ano. Tapos, lisanin ninyo ang inyong trabaho. Pagtalikod po yun sa kanilang sinumpaang tungkulin. Di ba? Hindi mo maituturing na pananakot ho yung pagkaso sa kanila. Talagang may bilang ho, mga kababayan. Gobyerno nato, sila ang nagte-terrorize sa mga kababayan natin. Sila ang bumabaliktad. It has to stop. Totoo ba yun, Dado? Samantalang ito, ang World Bank, kakabalita lang. Nasa pamumuno po ng Pangulong Bongbong Marcos, pangalawa tayo sa fastest growing economics sa Asia. Paano mo mapapatunayan na tineterrorize ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas? Kung ang Pilipinas paangat pati sa ekonomiya. Ano sinasabi? Ano binato ng dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala yan. No? Laging absent yan, bulakbol yan, hindi marunong yan sa ekonomiya. Bakit ganun? Bakit ngayon ganun? Pangalawa, ang Pilipinas. Di ba? Pangalawa, ang Pilipinas sa fastest growing ng ekonomiya. At hindi lang po sa akin ang galing yan, ha? Galing po yan sa World Bank, mga kababayan. Di ba? Has to stop. And if you will not stand up and say, tama na, mga walang niya kayo, gago kayo. Nabawiin nyo yung power na binigay ninyo and show to everyone. Paano sasama sa iyang mga yan? Tinatakot mo. Pinipilit mo na nga, tinatakot mo pa.
tatawagin mo pang mga walang ya. Eh, miski naman ako, siguro kahit po pro Duterte ako, pagka ganito ang maririnig kong mga salita dito kay anong pangalan nitong si Dado o alias Iking, hindi ko sasamahan ito. Di ba? Sabi ni Nestor Bernales, Sir, huwag kang magbalita ng ganyan, magalit mga DDS niyan kasi wala daw nagawa o wala daw nagawa at walang silbi si PBBM para sa kanila. Eh talaga pong hihimatayin niya mga yan. Ang gusto kasi nila, mga kababayan, dahil hindi Duterte ang presidente, ang gusto nila mag-fail ang ating Pangulo para mapatunayan nila na mali yung naging desisyon na manalo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso, kabaliktaran ho ang nangyayari, mga kababayan. Doon sa kabaliktaran po, doon sa nais nila. Pumapabor po sa nais natin na umangat ang Pilipinas. Ayaw nyo nun? Kahit ayaw nyo sa presidente, damay kayo sa pag-unlad? Ay hindi. Nakakalimutan ko yung mga DDS nga pala, walang pag-unlad ang buhay nito mga to. No? Kahit kung ano-ano nabibili niya mga yan, maghahanap pa din niya ng 20 pesos na bigas. No, yung mga komento nila, yung mga hinaing nila, paulit-ulit lang, 20 pesos na bigas, 20 pesos na bigas. Pero kapag ka nagyosi, isang kaha, sa loob ng 3 oras, ubos. Pagka nagbisyo, di ba? Tapos iiyak, nasaan ang 20 pesos na bigas? No, the whole country, that the power comes from the people specified in the Constitution. Ang linaw at kayong AFP-PNP, sinabi ninyo you will uphold the Constitution. Nasaan na kayo ngayon? No, yan, nakasuporta pa din sa gobyerno. Bakit ba pinag-iinitan nyo yung mga AFP, PNP? Porket hindi kayo sinusuportahan diyan sa kalokohan yung mautog-mautog. Di ba? Hindi ho porket ayaw kayong suportahan, sasabihin ninyo, walang mga yagbols. Baka kasi mali yung ipinaglalaban ninyo. Kita naman ang taong bayan yan. Di ba mga boss? Kita ng taong bayan. Yung mga pagbibintang, yung mga walang kakwenta-kwenta, inuubos nila yung oras nila, panahon nila, akala nila mapapaniwala ho nila isang bayan ng Pilipino, bangag ang Pangulo, paulit-ulit. Napatunayan? Meron bang ebidensya? Meron. Yung gawa-gawa nila, na sila lang ho ang naniniwala, na dahil kahiyaan na, masyado na ho silang nalubog sa pagkakapaniwala sa mga Duterte. Sige, kahit na malabo, kahit na malayo sa itsura ni Marcos yan, kahit na alam na edited yan, paniwalain na natin. Kahit magmukha tayong tanga,